Isang masayang araw po. Nakabiyahe ulit tayo ng Nueva Ecija. Kaya po nagbibilad na naman tayo ng mga pinagtabasan ng wonton wrapper. Naihatid ko na po yung request nilang pares ng native na baboy. So palit po ng wonton wrapper trimmings ang aming deal. Ayan po, marami-rami na naman yung ating ibibilad na wonton wrapper na pinagtabasan. Kaya lang po, hindi na katulad nung araw na kada biyahe ko ay may 700 to 1 ton po ako halos na nakukuha. Ngayon po, mga 300-400, marami na po yung 500 kilos kada biyahe. Kaya po, dumaan na rin ako ng Chef Liam's Bakery sa Mexico. Yan po ang kanilang mga BO o na lumang tinapay na ipinakukuha rin po sa atin. Yan po, almost 3 weeks worth po yan. Kaya babalatan lang po namin. Mukha po ng paisan. Yan po. Tapos meron po mga cheese roll. Meron po mga loaf bread, pandesal, sari-sari pong tinapay. Basta po past expiration, inaalis na nila at ipinakukuha sa akin. So ang susunod po natin gagawin naman ngayon ay magtitimpla na po tayo ng bakuna. Kaya po dala ko ang cooler. So dala ko po ang 2 vial ng hog cholera vaccine. So ito po ang diluent pang 50 dose at mas nakailalim po sa yelo yung ating ito po yung pinakabakuna na siya nating tutunawin at ilalagay sa diluent. So hindi ko na po ipakikita ang pagtitimpla. May instructions sa mo naman po yan na susundin lang at mag-uumpisa na po kami ng aming pagbabakuna. Ito po ang panimula ng ating bagong kulungan na paglalagyan po natin ng ating mga binabakunahan. Next week po ay matatapos namin ito. So pwede na nating kulungin dito yung unang 50 to 60 heads na malalaki na po na galing dun sa ating second breeding pen. So yan po, ang mga posting yan ay magpapatuloy lang dito papunta doon sa unahan at puputulin natin katulad ng pagkakaputol ng ibang kulungan dito para po diretso lang yung ating area dun sa unahan. Yan po, kakaunti na ang laman ng ating mga palakihin at mababawasan po uli ng 8 ito. This coming week, magdi-deliver po uli tayo ng 8 kay ka-farmer at yung matitira po nun, malamang itawid na namin dun sa kabila para po maumpisahan ng makapagpahinga ang area ito. Sasabugan din po natin ng asin at apog para po complete na yung rest niya. Pagkatapos po nun, bago natin lagyan yan, ito munang area ito ang una nating paglalagyan. Kaya po ginawa na yung painuman para po madali ang pagpapainom sa ating mga alaga. Hindi na kailangang labas-masok po para magpainom. So dito naman po, babaklasin lang natin yung mesh wire na nasa likod na yan. Puputulan na lang po yan. Pagkatapos po, magagamit din nating additional na pambakod. So ito po yung ating mga next in line na 45 heads. October, November po yan. At ito naman po yung huli nating iwinalay na 35 ang ulo. December na po natin gagalawin ang mga ito. At dito naman po sa hulihan,
Nakapagbakuna na po kami ng 53 heads, 53 doses po ang nakuha sa isang bote. Yan po, iniipon ang next batch ng ating mga babakunahan pa. Masikip na po ang ating kulungan, hindi namin pagkasyahin ang mahigit 90. Kaya po yung unang 50 muna ang kinulong. Pagkatapos po, doon namin ilinagay sa may kulungan. Pasok po ako para makita nyo na maigi. At yung mga naiwan sa labas ang ating puhulihin naman. So ito po yung ating mga unang nabakunahan. Hag cholera po itinurok natin, 53 heads. Yan po sila. So, hindi naman po sila makakalabas dito dahil nalagyan natin ng pangharang dun sa unahan na hindi sila makakalusot. Kaya dito po muna sila, sisimutin naman namin yung mga natira pang biik dito sa labas. Yung mga itim lang po ang huhulihin. Yung mga pula at may mga batik ay naturukan na po nung nauna, kasabay po nung 35. So sa mga biik po nating nandito, 18 po ang may turok na. Kaya hindi naman po lahat ng biik na nasa labas ay huhulihin pa. So ang gagawin po natin para umamo po ang mga ito ay magpapakain muna. So kukunin na po nila yung ating pakain na sapal, maghahalo po, bibigyan ng mga inahin, pati po mga biik tatahimik nun dahil makikisalo, at saka po natin uhulihin at itutuloy ang ating pagbabakuna. So yan po ang ating mga alaga dito sa hulihan na siyang babakunahan natin. Dito po may mga natrap na rin sila kanina, kaya lang nga masikip na po yung aming mga kulungan. Sabi ko itigil na muna kaysa po magpapatong-patong yung ating mga biik. So yan po. Natapos po natin yung 90 plus dito, huhuli naman po tayo dun sa ating consolidated pen para po makumpleto natin ang bigay. Kasi po mga 106 ang mabibigyan natin kung true to takal po yung ating bakuna na 53 ang nabibigyan ng isang bote. So tuloy ko po mamaya ang ating video. Ito naman po ang ating mga buluganin. 4 na lang po sila. Gawa ng yung isa po ay na-deliver na natin sa kinukunan nga po natin ng pinagtabasan ng 1-ton wrapper. Ito po, yung isang nasa likod niya, ang ating mga sariling produce. At ito namang may puti po sa ulo. At yung batik na yon, ang bili po natin galing sa Candelaria, Quezon. So ayan po, going 6 months na po ang mga alaga nating ito. Over 5 months na po, going 6. Magkaedad po halos ito ng mga Mayborn. Mas malaki pa po yung ating mga produce na anak ni Bobby compared po dun sa ating mga biniling crossbreed. 95 po yung nabakunahan natin sa kabila. So magtuturok pa tayo ng laban isa dito sa consolidated pen. Reminder lang po, pag magbabakuna, pili kayo ng lugar na hindi mabibilad ang inyong bakuna habang nagtuturok. Kaya po dito tayo sa may lilim, pumesto para makapagturok. So 11 po ang tuturokan natin dito. Gagawin lang po namin ay lagyan ng pingas
yung tenga para po may tanda kung alin yung naturukan na. So magtuturok na po kami. 11 po at tuturukan natin dito sa ating nakulong na mga biik. Nakatapos na po magturok. Kaya ayan, yung sobrang nakulong ay aalpasan na lang. So 11 lang po ang naturukan natin. Yung mga iba naman ay pagsusabay-sabay na natin. Gawa ng may mga nag-anakan naman na po dito. Yung bago po nating biik ay 14, mga 25 na po ang mga yon. At meron po tayong dating 30 plus dito. Kaya madali naman po nating iipunin yung 5 na kailangan nating bakunahan dito sa susunod. So ito po ang ating consolidated pen. Buhay pa naman ang ating mga dragon fruit. At ito pong ating katabing kulungan ay patuloy ang pag-aayos po natin. Yan po, nabaklas na yung lumang bakod dito sa unahan. Papalitan na po natin ang mesh wire yan. May hukay na rin po si Lito. Lalatagan na po natin ng hollow blocks para po pakainan. Pag naayos na po yung area yan, tutuloy na po namin dito para magdire-diretso na yung ating mesh wire. Aalisin na po namin itong mga lumang yero. Magagamit naman natin sa ibang lugar yan. Pero babaklasin na po namin yung mga hindi magandang lagay na bakod natin dito para po pag nagkaroon na tayo ng mga biik uli ay maayos na po ang ating paglalagyan. Ito naman pong bakod na pagitan ng ating mga kulungan, maayos na po yan, so hindi na natin gagalawin yan. Kaya po inaapura ko na rin ito, yun pong mga inahin na huling aanak dito sa ating consolidated pen, ay una ko na pong itatawid dito sa area ito. Para po yung mga biik nila ay hindi kakompetensya nung mas matatanda ng biik na narito pa po sa loob ng ating pen. So kaya po inihahanda namin ito. Yan po, itong mga sanga-sanga pa po ng akasya at yung iba pang malalaking kahoy ay kukunin na po namin yan. Panggagatong po natin sa pagluluto ng ating sapal ng soya na may kasama pong darak. At sa ngayon po, dahil may nakuha rin akong pinagtabasan ng 1-ton wrapper, nabibigyan natin ng 1-ton wrapper. Mar, natapon lang yung tubig mo. So yan po. Painom uli si Mariano. Yan po ang hirap sa ganyang sistema dahil itinataob ng mga baboy. Ang ating mga planggana ay naaabala po ang ibang gawain nila at kailangan pong hindi mawalan ng tubig ang ating mga alaga. Kaya nga po ginagawa na namin ng painuman. Ito man po, pag naalis na ang lahat ng mga alaga natin dito, ay gagawa na tayo ng painuman na hollow blocks. Ito man pong kulungan nito, ay igagawa na rin natin ng kulungang hollow blocks bago po natin itawid ang mga inahin. 2 pong painuman ang gagawin natin sa mga breeding pen, isa pong pang inahin at isa po na para sa mga biik. So ito po yung kahulihan nating inahin na umanak na 13 nga po o 14 yung naging biik niya. May namatay pong 3 pero ayun naman po yung mga nag-survive. Maliliksi naman po sila. 3 lang yung namatay mo dito, ano? O, 4 daw po yung namatay dito. So, yan po, yung maliit ang natira. Yan po ang ating update. Doon po sa dulo, hindi ko alam kung makikita pag sinom. Yun po, may inahin na bising-bising nagpapadede. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share,
like, and subscribe.